4:00. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising! Sa magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules Santo na po. Ngayon po ay Marso 27 taong 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nagigising na headline. Pinoy Gising! Presyo ng mga isda wala pang paggalaw sa gitna ng inaasang mataas na demand ngayong Semana Santa. Sapat na supply ng kuryente ngayong tag-init muling tiniyak ng Meralco. Libo-libong pasero tuloy ang dagsa sa mga pantalan ngayong mahal na araw. Pangulong Marcos at U.S. Congressional Delegation nagpulong sa Malacanang. War on drugs sa Davao City, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights. At pangambang magkaroon din ng pertussis outbreak sa ilan pang lugar pinawi ng Department of Health. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising! Sa oras na 3 sandali makalipas ang ika-4 po ng morning, dito pa rin sa Impila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23, inyo pong mapapanood, mapakikinggan sa pamamagitan po ng inyo pong mga talapihitan at sa YouTube at Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po yung DWIZ, search nyo po yan, i-click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating Impilang May Todong Lakas. Pinoy Gising! Siyempre, Drew Nasino po yung makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! At sa mga nanggigising nga na balita, wala pa ring paggalaw o hindi pa tumataas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan sa Metro Manila kahit pa ngayong Semana Santa. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, nasa 100 hanggang 140 piso ang kada kilo ng tilapia, habang 150 piso hanggang 180 piso ang kada kilo ng bangus. Nasa 200 piso naman ang kilo ng tulingan at galunggong o Gigi. 260 pesos naman ang kada kilo ng matambaka, habang maabot na sa mahal ang hipon umaabot na sa 400 pesos ang kada kilo. Sa ngayon ay sakto lamang ang benta ng isda kahit pa maraming Katoliko ang umiiwas kumain ng karne ngayong panahon ng Semana Santa. Ibig sabihin, yung supply po nananatiling sapat. Samantala, wala ring pagbabago sa presyo ng mga karne habang nananatili sa 330 piso ang kada kilo ng baboy, habang nasa 180 piso ang kada kilo ng manok. Pinoy Gising! Bukod sa isda at karne, umabot na sa mahigit 886,000 metrikong tonelada na imported rice ang inangkat ng Pilipinas simula Enero hanggang Marso 14. Batay ito sa datos ng Bureau of Plant and Industry at lumabas na mas mataas ito ng 10.6% kumpara
sa mahigit 800,000 metrikong tonelada sa unang quarter noong nakaraang taon. Kaugnay nito nagmula sa Vietnam ang malaking bulto ng imported rice na inangkat ng Pilipinas, mahigit 473,000 metrikong tonelada. Habang mahigit 230,000 metrikong tonelada naman ay mula sa Thailand at mahigit 100,000 metrikong tonelada ay mula naman sa Pakistan. Pinoy Gising! Mahigit 60,000 manok naman ang kinatay sa isang private farm sa Cananga, Leyte. Ito matapos maitala ng Department of Agriculture ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa Eastern Visayas. Ayon kay DA Eastern Visayas Regional Executive Director Andrew Orais, ang may-ari mismo ng farm ang nagpasya na katayin ng mga manok matapos magpositibo sa bird flu virus ang dalawa sa mga ito para humaiwasang magkahawaan pa. Samantala sa ngayon ay kontrolado na ang sitwasyon sa nasabing poultry at sumailalim na rin ito sa disinfection. Pinoy Gising! Sa iba pa ring tampok na balita, nananatiling sapat ang supply ng kuryente ngayong Semana Santa at sa buong tag-init. Ito ang tiniyak ng Meralco sa kabila nga ng babala ng Department of Energy na posibleng itaas ang yellow alert status pagsapit ng Abril o Mayo na maaring magdulot ng rotational brownout. Ipinalawanag ni Meralco spokesman Josel Darriaga, ito ay kung hindi bibigay o babagsak yung mga planta. Makakatiyak niya ang publiko na walang mararanasang blackout kahit tag-init basta't hindi papalya yung mga planta. Nakikipagtulungan na anya sila sa Department of Energy upang matiyak na hindi mawawala ng supply ng kuryente ang kanilang mga customer ngayong mataas ang demand sa kuryente dahil sa init ng panahon. Pinoy Gising! Speaking of mainit na panahon, umabot na sa danger level ang heat index sa 9 na lugar sa bansa. Naitala iyan kahapon, Marso 26. Ayon sa Pag-asa, pinakamataas ang naitalang heat index sa Roa City, Capiz na umabot sa 44 degrees Celsius. Umabot naman ng 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro, Masbate City, Iloilo City at Butuan City at Agusan del Norte. Naranasan din ang heat index na 42 degrees Celsius sa Naiya, sa Pasay City, Puerto Princesa, Palawan, Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur at yung hindi pa rin nagtinag sa listahan, ito pong Cotabato City sa Maguindanao. Kaugnay nito, nagbabala naman ang Pag-asa sa posibleng maranasang heat stroke kung magpapatuloy pa ang matinding init, kaya pinapayuhan ang publiko na umiwas po muna, huwag po munang lumabas ng bahay, lalo kapag tanghaling tapat at kung tirik na tirik po ang araw. Kung kayo naman po ay lalabas, ugaliin po magbaon po ng tubig at yung mga pananggalang laban sa init ng panahon gaya po ng payong. At ugaliin din po na maging hydrated sa lahat po ng oras dahil kahit po madaling araw ay mainit pa rin, nakakaranas pa rin po yung singaw. Actually, kanina nga po, nung pagpunta natin dito sa Himpilan ay umambon sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Kaya po nagkaroon po ng tinatawag na alimuong, yun po yung singaw ba. Pagkatapos ho ng mainit ho, yung init ho ng panahon, tapos biglang uulan, sisingaw yan. Diba? Sisingaw yan, yun po yung alimuong, yun yung inyo pong maaamoy sa labas, no? So, Maynila, sa Pasig ay naranasan po yung mga pag-ambon. Pinoy Gising! Sa latest naman ng Filipino Mirror, nadagdagan pa ang produksyon ng palay at mais sa kabila ng nararanasang El Niño phenomenon dahil sa ipinatupad na alternate wetting and drying o AWD strategy ng pagtatanim. Ito ang inihayag ni Administrator Eduardo Guillen
ng National Irrigation Administration. Batay sa report ng Philippine Statistics Authority, tumaas ngayong unang quarter ng taon ang palay production sa kabila ng bumabang bilang ng mga tinaniman o mga nataniman ng palay. Nabatid na isa sa mga kabilang ang Nueva Ecija sa umani nang aabot sa 12,000 toneladang palay kada hektar o 12 tonelada kada hektarya dahil sa tinatawag nga po dahil sa paggamit ng AWD, habang ang ibang magsasaka umani ng 19 na metricon tonelada kada hektarya. Ayon pa sa NIA Administrator, 99% ang kanilang napatubigan ng mga irigasyon sa buong bansa simula ng tagtuyot at 1% lamang ang non-irrigated. Ang paggamit ng AWD technology ay malaking tulong sa mga magsasaka at nasa tamang direksyon ng gobyerno kaya't ipagpapatuloy ang sistemang ito sa buong bansa para sa mga sakahan. Pinoy Gising! Sa ibabang balita, umabot na sa 70,000 pasahero ang naitala ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan kahapon pa lamang ho ito, Martes Santo. Batay sa datos ng PCJ, umabot naman sa mahigit 46,000 ang bilang ng 46,000 ang bilang ng mga outbound passengers habang 43,000 ang inbound passengers. Nag-deploy naman ang Coast Guard ng mahigit 3,300 frontline personnel sa 15 PCG districts. At tatandang isinailalim sa heightened alert status ang lahat ng PCG district stations at substations simula Marso 24, linggo po yan ng palaspas hanggang 31, linggo ng pagkabuhay upang matugunan ang pagdagsa ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Pinoy Gising! Inaasahan na mga abot sa 5 milyong pasahero sa iba't ibang terminal ang pupunta, ang magdadatingan, mga daragsa po sa kanila po mga para dumagsa sa kanila po mga probinsya. Ngayon pong Holy Week Exodus at maidagdag lamang po natin ngayon pong Miyerkules Santo ang huling araw po sa trabaho ng mga empleyado at ang balik na po niyan yung mga may pasok sa Lunes, yan po ay Abril 1 na. Pero tayo naman po dito po sa Himpilan, bukas po tayo po ay pansamantalang magtitigil operasyon upang bigyang daan po ang atin pong taunang maintenance. Tayo po ay magbabalik sa Himpapawid sa Linggo. Yan po ay Marso 31, Linggo po yan o Pasko po ng pagkabuhay. Pero dito po sa mga pantalan, sa mga paliparan at sa mga bus terminal, sila po ay nakatutok bukas pa rin 24 oras. At sinasabi nga po ng Department of Transportation na aabot sa mahigit 2 milyong katao. Sa PTEX pa lamang po ang atin pong binabanggit dito. 2 milyong katao ang inaasang daragsa sa PTEX at sa Ninoy Aquino International Airport. Yung PTEX sa Parañaque Integrated Terminal Exchange po yan. Batay naman sa tala ng Philippine Ports Authority, halos 3 milyong pasahero ang daragsa sa iba't ibang daungan sa buong bansa. Ngayong araw pa lamang po ito. May mga pahabol pa ho bukas. Meron pa ring mga susunod ng Biyernes. Samantala, nagpaalala naman ang Pag-asa sa mga bakasyonista hinggil sa tumataas na temperatura at kanila pong pinayuhan ng publiko na ugaliin pong maging hydrated, magbaon po ng tubig at mga pananggalang laban sa tindi ng init ng panahon. Pinoy Gising! Dinagdagan na ng ilang shipping lines sa mga barko sa gitna ng inaasahan ng pagdagsa pa ng mga paserong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ayon kay Attorney Audrey Telegatos, FAMPO, Public Information Officer ng Marina Region 4, mayroon ng 17 barkong bumabiyahe sa Batangas sa Calapan route. Idinagdag pa ni FAMPO na mula ito sa 7 shipping company na nasa nasabing ruta. Sa North Port Terminal sa Maynila, 2 barko naman ng shipping line to go ang bumiyahe patungong Tagbilaran at Cagayan de Oro.
Kanselado naman ang 2 biyahe ng kanilang barko. Bukas po ito, Huwebes Santo, patungong Cebu at yung pabalik Cebu, Manila. At ililipat ang mga apektadong pasero sa ibang barko na babiyahe naman kinabukasan Biyernes Santo. Pinoy Gising! Nakatutok na rin ang Department of Transportation sa patuloy nga na pagdagsa po ng mga pasero kasabay din ng pagdami ng mga pampasaherong sasakyan, mga public utility vehicles. At handa ang DOTR na magbigay ng mga special permit lalo po doon sa mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayon pong Semana Santa kung kukulangin ng mga provincial bus. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nais nilang matiyak na tuloy-tuloy ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan, partikular na yung mga biyaheng probinsya. Ipinaliwanag pa ni Secretary Bautista na may opisina naman ng LTFRB sa PTEX na siya maglalabas ng special permit para sa mga bus. Pinoy Gising! Tumakas naman sa random drug test ang 4 na drivers sa PTEX. May nalusutan ho kayo ha. Ayon kay PTEX spokesman Jason Salvador, bigla na lang naglaho, nawala na parang bula ang mga tsuper. Saan kaya nagpunta itong mga tsuper na ito matapos ipalista ang kanilang pangalan sa drug test ng Land Transportation Office? Ipinalawanag ni Salvador na sinubukan nilang tawagan ito pong 4 na tsuper pero wala na ang mga ito sa pila. Babala naman ang pamunuan ng PTEX na posibleng masuspindi ang lisensya ng mga tsuper kapag hindi bumalik ang mga ito. At kamakailan lamang po, 2 tsuper ng bus ang nagpositibo sa paggamit ng shabu. Diyan po yan sa nasabing terminal. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Speaking of biyahe, mga OFW makakatanggap ng 50% discount sa UB Express mula sa mga paliparan. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 45 Raul Esperas. Matagumpay na inilunsad ngayon ang partnership sa pagitan ng Overseas Worker and Welfare Administration sa panguna ni OWA Administrator Arnel Ignacio at ni Mr. Alberto Lina, Chairman ng Lina Group of Companies at UB Express, Mr. President Gary David, na layuning makatulong sa mga OFW members at makabawas sa kanilang gastusin sa ilalim ng pagtutulungan ng OWA at ng UB Express. Maaari nang makapag-avail ng 50% discount ang mga OFW at OWA members sa oras na sila'y sumakay sa UB Express bus patungo o di kaya paalis ng NAIA patungo ng PITX o sa kanilang mga probinsya. Dahil sa 50% discounted rate, maaaring makatipid mula 25 hanggang 150 piso ang isang OFW member sa mga UB Express buses patungo at paalis ng airport. May 3 paraan upang makabail ng special discount rates. Maaring pamamagitan ng pagbayad ng cash, walk-in, beep card o kaya online payment. May mga passenger service agent na idineploy ang UB Express sa lahat ng kanilang point-to-point terminal at curbside upang tulungan ang mga OFW na maka-avail ng special discount. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, umarangkada na ang ipinatupad na ang suspension ng number coding scheme sa Metro Manila ngayon pong Miyerkules Santo. Epektibo ho yan ngayong araw. Ito matapos sa paagahin ng MMDA ang suspension ng number coding sa halip na bukas Huwebes Santo. Ipinalawanag ng MMDA na ito'y dahil sa tigil operasyon ng LRT Line 1 simula ngayong araw upang magbigay daan sa kanila pong taunang maintenance sa Semana Santa. Mahaba-haba pong maintenance kasi kapag Semana Santa. Kaugnay nito, may biyahe naman ang LRT Line 2 hanggang alas 7 ng gabi lamang
At hanggang ngayong araw na lang din ang operasyon ng MRT3 at ang PNR ay huling biyahe na po ngayong araw at sila po'y magbabalik makalipas po ang 4 hanggang 5 taon. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Police report ihatid ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. 2 nasa listahan ng top most wanted person at 6 pang wanted person ang natimbog sa operasyon ng mga otoridad. Walang irekomendang piyansa ang korte sa kasong statutory rape na kinasangkutan ng 2 suspek na nasa listahan ng top 2 at top 5 most wanted persons sa provincial level ang natimbog ng operasyon ng Abulog at Gonzaga Police Station. Ito ay matapos isilbi ang warrant of arrest laban sa mga suspek na sina alias JC, 31 years old, may asawa, isang welder at residente ng barangay Kalasitan, Santo Niño, Cagayan, at si alias Car, 19 years old, binata, isang estudyante at residente naman ng Gonzaga, Cagayan. Samantala sa pinagsamang operasyon na pinangunahan ng Baggao Police Station ay naaresto naman nila ang 2 suspek sa kasong estafa sa barangay Talang at Asinga Villa, habang 2 suspek ang naresto sa kasong robbery sa barangay San Miguel ng nasabing bayan. Nadakip naman ng kapulisan ng Santa Ana ang isang suspek sa kasong Republic Act 9265 o ang Violence Against Women and Their Children o yung tinatawag na BAUSI, habang isang suspek sa kasong Qualified Theft ang naresto ng Bugay Police Station nang isilbi ang warrant of arrest na may piyansang nagkakalaga naman ng 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Rin ang paghimok ng Provincial Director na si Police Colonel Julio S. Grospe Jr. sa mga Cagayan Cops para mas lalo pang paigtingin ang mga anti-criminality campaign para mahimok na sumuko ang mga nagpasabatas o di kaya'y mahuli ang mga ito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa impilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Wala naman sa norte, bumaba naman tayo sa Palawan. Lalaki tumalon mula sa barko barkong dumaraan diyan po sa lalawigan ng Palawan. Detalye atid mula 94.3 DWIZ News FM Central Palawan, Chris Barrientos. Patuloy na pinaghahanap ngayon ang isang lalaki na tumalon mula sa barko ng Montenegro Shipping Lines nitong Sabado ng gabi, March 23, sa karagatang sakop ng bayan ng Dumaran dito sa Palawan. Kinilala ang nawawalang pasahero na si Bobby Zaiko, 44 anyos at residente ng Rizal, Palawan. Napag-alaman na mula sa Puerto Princesa City ang barko at patungo sana sa bayan ng Cuyo. Ayon sa kapatid nito na si Rosalie Zaiko, mula sa kanila sa bayan ng Rizal sa Palawan ang kanyang kuya na pauwi na sana sa Negros kasamang 2 nitong anak para puntahan ng kanyang asawa at iba pang anak. Laking gulat na lamang anya nito nang malaman nila mula sa mga balita na tumalon mula sa ikalawang palapag ng barko ang kanyang kuya. Base naman sa initial reports mula sa Philippine Coast Guard, sa hindi malamang kadahilanan ay nakita na lamang ito ng isang sea marshal ng barko na biglang tumalon sa dagat. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa lugar, subalit makalipas ang ilang oras na hindi pa ito natatagpuan ay dumiretso na muna ang barko sa bayan ng Cuyo para sa kaligtasan na rin ng iba pang mga pasahero. Sa kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng mga tauhan ng Coast Guard District Palawan sa nawawalang pasahero. Mula sa DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, Chris Barrientos, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, Bicol Shield naka-activate na o ini-activate na ng PNP Bicol ngayong Semana Santa. Ang pag-ulat naman mula Bicolandia ni Melvin Machado. Maliban sa full alert status ng PNP, ngayong Semana Santa, pinag-activate na rin ang PNP Regional Command 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang tinatawag na Bicol Shield o ang pagpapaigting ng seguridad sa mga boundary ng bawat lalawigan sa reyon. Ayon kay Police Colonel Julio Cesar Domingo, PNP Provincial Director ng Camarines Sur, kanilang pinalakas ang border control sa lalawigan kahit nagdagdag sila ng tropa na nakadeploy sa Del Gallego, Camarines Sur mula sa Camarines Sur 1st
Commerce Provincial Mobile Force Company. Upang matiyak na hindi naman gagambalain ng Communist Terrorist Group ang mga nakalatag na pulis, ay nag-request din ang PNP ng dagdag na tropa mula sa 81st Infantry Battalion Philippine Army ng 9th Infantry Division Philippine Army. Samantala sa ngayon, nakapwesto na ang lahat ng Motorist Assistance Center ng PNP sa bawat munisipyo, lalo na sa tabi ng National Highway. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas lamang ang ilang mga paalala oras, 26 na minuto makalipas ng ika-4 ng morning. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito, para po sa ikalawang sigwanda ng mga balita dito pa rin sa Pinoy Gising, dako tayo, balik tayo sa ilang pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Tatlong miyembro ng NPA patay sa engkwentro sa pagitan na o patay sa pakikipag-engkwentro sa militar. Diyan yan sa Batangas. Detalye mula Calabarzon, ihatid ni Armand Campe. Matay sa 2 oras na enkwentro sa pagitan ng tropa ng militar at mga rebelding grupo sa barangay Libiste, Rosario, Batangas dakong ika-7 ng umaga kahapon. Base sa report ng Rosario Police Station, nakasalubong ng mga nagpapatrulyang tauhan ng Philippine Army ang may 20 miyembro ng rebelding NPA na nagresulta sa palitan ng putok ng 2 grupo. Isang babae at 2 lalaki sa panig ng New People's Army na nasawi, samantalang wala namang nasaktan o casualty sa hanay ng militar. Nakakuha mga tao ng pamalaan isang rifle, isang M60 rifle at isang baby Armalite sa lugar na pinangirihan ng engkwentro. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa oras na 33 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, sa iba pa rin paksa ng mga balita na courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng U.S. Congressional Delegation. 6 na senador ng U.S. at isang miyembro ng U.S. House of Representatives ang bumisita kay PBBM sa Malacanang kahapon. Binubuo ang mga ito ni Senator Kirsten Gillibrand, Jean Sheehan, Roger Marshall, Mark Kelly, Cynthia Lummis, Senator Michael Bennett at Adriano Espaillat. Kabilang sa mga tinalakay ni na PBBM at ng mga mambabatas mula Amerika ang posisyon ng Pilipinas sa geopolitical situation sa Asia-Pacific region. Patatandaan nitong noong 2022 nang bumisita sa Pilipinas ang U.S. Congressional Delegation. Pinoy Gising! Samantala, plano ng pamahalaan na umutang ng 585 billion pesos sa lokal na merkado sa ikalawang bahagi ng 2024. Ito ang inanunsyo ng Bureau of Treasury upang mapunan ang kakulangan sa budget ng gobyerno. Ibig sabihin, sa domestic market po sila uutang. Mas mataas ang planong utangin ng pamahalaan ng 11.42% kumpara sa 525 billion pesos noong ngayong unang bahagi ng taon. Sa Abril lang, planong umutang ng gobyerno ng 195 billion pesos at mas mataas ito ng 8.33% kumpara sa 180 billion pesos na borrowing plan ngayong buwan. Pinoy Gising! Samantala, inimbestiga na ng Commission on Human Rights Region 10 ang napaulat na drug-related killing sa Davao City matapos nga ang deklarasyon ng war on drugs sa lungsod. Ayon sa CHR, nakatanggap sila ng ulat na 5 suspect ang napatay matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Iginiit ng komisyon na labag ito sa karapatang pantao, partikular na sa karapatang mabuhay, due process at sinasawalang bahala din nito ang prinsipyo ng hustisya at rule of law. Idinagdag pa ng CHR na isinasantabi rin
sa war on drugs ang paggawa ng extrajudicial killing o nababaliwala ang tinatawag na rule of law dahil sa war on drugs at nakasisira ito sa tiwala sa legal system. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, walang dapat ikabahala sa deklarasyon ng pertussis outbreak ng ilang lokal na pamahalaan sa gitna nga ng pagtaas ng mga kaso nito. Ito ang tiniyak ni Health DOH Assistant Secretary Albert Domingo at kanyang ipinaliwanag na hindi ito nangangahulugan na ang deklarasyon ng outbreak ay hindi makontrol ang sakit. Idinagdag pa ni ASEC Domingo ng deklarasyon ng outbreak ay hudyat upang maging alerto ang publiko. Binigyang din pa ng opisyal ng DOH na hindi na kinakailangang mabahala ang publiko sa pertussis pero kinakailangang maging alerto sa naturang sakit. Pinoy Gising! Speaking of pertussis, isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa pertussis outbreak o yung tinatawag nga po na whooping cough. Ito'y matapos aprubahan ng Sangguniang Panglungsod ang resolusyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na nagre-rekomenda sa nasabing deklarasyon. Dahil dito magagamit na ng lokal na pamahalaan ng 16 million pesos na quick response funds nito para sa pagbili ng mga gamot, bakuna at iba pang hakbang upang matugunan ang nasabing sakit. Batay sa datos ng City Health Office, mabot sa 16 na ang kaso ng pertussis sa Iloilo City. Sa nasabing bilang, 7 ang kumpirmado habang 9 naman ang suspected cases. Pinoy Gising! May dagdag lamang po natin dyan sa pertussis outbreak po dyan sa Iloilo City. Batay po sa datos ng Department of Health ay umabot na po sa 6 ang bilang ng nasawi dahil po sa whooping cough o pertussis dyan po sa Visayas. Speaking of sakit, idineklara naman ang measles outbreak sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sulu. Batay sa datos ng Department of Health, makyat na sa 2,600 ang kaso ng tigdas sa bansa simula pa noong Setyembre ng nakaraang taon. Mahigit kalahati sa nabanggit na bilang ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil dito, hinikayat ng DOH ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Sa ngayon ay isinusulong ng kagawaran ang non-selective immunization drive kung saan maaari pa rin magpabakuna ang mga batang nabakunahan na noon. Inihayag naman ni DOH Assistant Undersecretary Eric Tayag na kung ang agam-agam ng mga magulang ay overdosage, tiniyak ng kagawaran na hindi ito mangyayari dahil anya walang sobra sa bakuna. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng ilang pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Malalaking dam projects target tapusin sa taong 2028. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Target tapusin ng pamahalaan sa taong 2028 ang 3 hanggang 4 na malalaking dam projects sa bansa. Sa ambush interview sa Malacanang, inihayag ni National Irrigation Administration Chief Eduardo Guillén na kabilang daw sa mga sisikaping tapusin ay ang Tumawini Dam sa Cagayan Valley, Panay River Basin at Sinait Dam sa Ilocos. At bukod dito, mayroon din umanong mga medium dams na matatapos naman sa Mindanao. Sinabi ng opisyal na ang high dams ay maglalaro sa taas na 100 metro. Magsisilbi rin daw itong multipurpose dams dahil bukod daw sa irigasyon, mapagkukunan din ito ng hydropower, aquaculture at maaari rin itong maging domestic water o supply ng tubig sa mga kalapit na komunidad. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, tiniyak ng Globe Telecom na patuloy silang gumagawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga customer laban sa mga insidente ng message spoofing.
Sa panayam ng DWIC, binigyang diin ni Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Officer ng Globe Telecom, na nakakapagpadala na mga scammer ng mensahe sa mga user gamit ang spoofed na number o sender ID na Globe. Sa pamamagitan anya ng scam text, inaanyayahan ang mga customer na i-click ang isang link para makakuha ng rewards na layunin lamang na makuha ang mga personal na impormasyon ng isang user. Ang ginawa po ng mga scammer, gumagamit po sila ngayon ng device, makina po na tinatawag na IntiCatcher. Ano po to? Para itong fake na cell tower. So basically, para itong device, nilalagay usually nila sa loob ng isang van o vehicle, tapos magalaw sila. Tapos po, lahat po ng mga malalapit na cellphone, kumukonect po dito sa fake cell tower. Ang nangyayari po, pag nakakonect na po kayo dun sa fake na cell tower, kahit na po anong klaseng number or kahit na anong klaseng sender ID na tinatawag, kaya na po nila i-spoof. Kaugnay nito, nilinaw naman ng Globe Telecom official na hindi sila naglalagay ng anumang link sa mga ipinapadalang mensahe sa kanilang mga customer. Hinimok din nito ang mga Globe user na maging mapanuri sa kanilang mga natatanggap na mensahe. Ganun Kaya pala kasi yan. po, kapag lahat po ng official messages na galing sa Globe, wala na pong link. Hindi po kami naglalagay ng link o ng mga website na pwede niyong pindutin. So pag may nakuha po kayong message na merong link o napipindot, hindi po sa amin yun, malamang po scam yan. Yan po ang tinig ni Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Officer ng Globe Telecom sa eksklusibong panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Samantala, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na pumapalo na sa 25 million pesos ang pondo ng mga naninira at gumagawa ng propaganda laban sa kanya. Ayon kay Senator Marcos, ginagamit ang nasabing pondo sa paggawa ng mga advertisement sa Facebook at YouTube para banatan at siraan siya sa publiko. Naniniwala ang presidential sister na pera ng bayan ang nilulustay na pondo para rito. Una nang inalmahan ni Super Ate ang mga paid advertisement laban sa kanya sa iba't ibang social media platform. Tiyak anya na ang mga nasa likod nito ay mga natatakot mawalan ng mahigit 26 billion pesos na ayuda para sa Kapos-ang Kita program o AKAP. Naghihinala naman ang mambabatas na maaring mas malaki pa ang nakalaang pondo sa naglipanang paninira kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy sa social media. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa isa pang pag-uulat mula sa probinsya. DWIZ Patrol Report. O mula po sa labas ng himpilan, maya-maya babalikan ho natin yung balita mula sa probinsya. Bagong cropping period, ikakasa ng pamahalaan sa Oktubre. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Inihayag ng pamahalaan na target na ikasa sa Oktubre ang pilot test ng binagong cropping period o panahon ng pagtatanim at pag-aani. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni National Irrigation Administration Chief Eduardo Guillen na mas mainam daw na isabay sa dry season ang harvest season dahil sa panahong ito ay mas malakas ang ani partikular sa palay kumpara sa tag-ulan. Kaugnay nito sinabi ni Guillen na target ilunsad ang pilot test sa Oktubre upang pagdating daw ng Enero at Pebrero ay magkakaroon na ng anihan. Susundan ito ng muling pagtatanim sa Pebrero at Marso ng susunod na taon para sa muling pag-aani sa Abril, Mayo at Hunyo na isasabay sa tag-init at makakaiwas din daw sa bagyo. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Uli pong magbabalik ang Pinoy Gising makalipas lamang ang ilang mga paalala oras, 15 minuto na lamang pag sumapit ng ganap na alas 5. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa uling bagay na po ng Pinoy Gising. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng isa pang report. DWIZ Patrol Report. El Nino Oscillation Online Platform o ANOP
pinambubuhay ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Mariing ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagbuhay sa El Nino Oscillation Online Program o Platform o ENO para matutukan at maunawaan daw ang sitwasyon ng El Nino at La Nina sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na ang ENO daw ay isang online platform na ginawa ng pamahalaan para matutukan o matugunan ang 5 pinakaapektadong sektor ng El Nino at La Nina tulad ng pagkain, tubig, kalusugan, public safety at enerhiya. Maaring ma-access ang nasabing platform sa website o yung sa enop at ndrrmc.gov.ph para magkaroon daw ng karagdagang impormasyon at iba't ibang kaalaman ukol dito, partikular ang iba't ibang sektor tungkol sa ginagawang hakbang ng pamahalaan. Bukas din ang ENO para sa mga nais magbigay ng mga suhestyon at solusyon na madaling ma-accommodate sa pamagitan ng isang dashboard. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, ilang araw, 2 araw bago po ang Biyernes Santo, handang-handa na, nakahanda na ang tinagurian pong, ito po yung matagal na pong gumaganap na Jesucristo tuwing Semana Santa. Si Ruben Enaje ng San Fernando, Pampanga. At ang kanya pong kahoy na krus na papasan-pasanin sa Biyernes Santo. Ang nasabing kahoy na krus ay kanyang papasanin ng halos 3 kilometro. May bigat po yan na 37 kilo at may 14 na talampakan ang haba. Sa Marso 29 po yan, Biyernes Santo, uli siyang magpapapako sa krus sa ika-35 pagkakataon. Sa nakalipas na 35 taon. Ayon kay Enaje, naging panata na niya ang pagganap na Kristo dahil paraan niya ito ng pasasalamat sa kanyang ikalawang buhay matapos maaksidente noong dekada 80. Iginiit ni Enaje na binalak na niyang tapusin ang kanyang pamamanata pero isinantabi niya muna ito lalo't wala pang napipiling kapalit mula sa kanilang barangay sa San Pedro, Kutud. Samantala, inaalala naman ni Mang Ruben, ni Mang Ben, ang matinding init ng panahon ngayon, kaya sa ikalawang pagkakataon, bubuhati niya ang mas magaan na krus na wala pang 20 kilo ang bigat. Si Mang Ben po ay 63 anyos na po. Senior citizen na po ito. Ipinaalala naman ni Enaje sa publiko na hindi lamang palabas ang kanilang ginagawa. Isa po itong malalim na debosyon, pamamanata at pananampalataya at kanilang patunay na katapatan at pagmamahal sa Diyos at kapwa ngayon nga pong Semana Santa. Ito pong pagpapapako, traditional po na pagpapapako sa krus, ito po ay tinatawag na maleldo. Diyan po yun sa Pampanga. At handang-handa na nga rin po ang San Fernando City Police. Diyan po sa traditional nga po na maleldo. Yan po ang reenactment ng tinatawag po na Via Crucis, Way of the Cross. At ayon po kay Vice Mayor Benedict Jasper Lagman, yung pito po yung magpepenitensya. Sila po ay ipapako sa krus sa iba't ibang barangay po. Diyan po sa San Fernando, unang-una na nga po yung San Pedro Kutud, yung Santa Lucia at yung San Juan sa Biyernes Santo po yan. At kabilang na nga po dyan si Mang Ruben o si Mang Ben na mula ho sa barangay na ipapako dyan po sa San Pedro Kutud sa ika-35 pagkakataon ngayon nga pong taon. At inihayag naman ng City Public Order and Safety Coordinating Office at Angeles City Police na nag-deploy na rin po sila ng mga personnel upang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok at yung mga manonood po dyan po sa Maleldo. At ang pinapayo naman po ng mga otoridad
ay hindi po ito dapat gayahin at pawang mga eksperto lamang po ang dapat pong gumawa. At dadagsa rin po dyan sa Biyernes, hindi lamang po mga lokal na turista, maging yung mga dayuhan po. At bukod po sa San Pedro Kutud, sa San Fernando, Pampanga, kabilang din po sa dinadagsa yung iba't iba pong mga simbahan, mga pook sambahan, yung mga kabilang po dyan yung ano pa ba, yung dito sa Maynila, unahin na natin, lalayo pa ba tayo? Sa Quiapo, Baclaran, diba? Meron naman ibang lugar sa malapit dito sa Metro Manila, iyan pong sa Tanay Rizal, yung tinatawag po na Regina Rica Rosary Institute for Contemplation in Asia o Regina Rica. Ngayon nga pong Semana Santa. Inaasang aabot sa 100,000 katao ang darayo po dyan. Kilala ang Regina Rica sa dambuhalang imahe ng Birheng Maria na may taas na 71 feet o katumbas po yan lang 14 na taong pinagpatong-patong. Doon din po sa Batangas, meron din po. Nasa 13.0 hektarya ang sikat na pilgrimage site sa Tanay Rizal at may Stations of the Cross, lugar na pagsisindihan po ng kandila at simbahan para sa mga magdarasal. Bukod dyan, doon naman sa maidagdag lamang natin, bukod sa Regina Rica, doon naman sa Pangasinan, nandoon ang simbahan ng Manawag, at sa Batangas pa rin, nandoon naman yung Padre Pio Shrine. Diyan po yan sa Santo Tomas sa Batangas. At maraming iba pa ho na mga lugar na pinupuntahan tuwing Semana Santa. Paalala lamang po yung bundok ng Banahaw, inaakyat po yan tuwing Semana Santa ng mga nais pong maghanap ng lunas sa kanila pong mga karamdaman. Yan pong bundok Banahaw. Yan po, taon-taon talaga inaakyat yan, dinarayo po yan. Ngayon lamang, bukas ba yan? Kasi ilang taong pinagbawal yan, di ba? Yung pag-akyat po dyan sa Banahaw, tuwing Semana Santa, sapagkat yan po, kapag tapos hong dumayo po yung mga mananampalataya ho dyan, nagkakalat naman ho sila. Kaya ilang taong pinasarado yan, di ba? So marami po mga lugar po na dinarayo sa ating bansa tuwing Semana Santa po. Alright, at dyan po tayo pansamantala po nagtatapos ngayong pong araw po na ito ng Miyerkules at magkasama-sama po muli tayo sa Lunes na po ang ating pong balik dito po sa Pinoy Gising dahil bukas po ay magbibigay daan po tayo sa tigil operasyon upang bigyan daan po yung taunan pong maintenance, annual po ito na maintenance tuwing Semana Santa ng atin pong himpilan. So, Lunes, magkasama-sama po muli tayo. At bago namin ho kayo bitawan, ay pasadahan ho muna natin ang isa pong patama quote for the day. Hindi lahat ng nakakatawa ay masaya at hindi lahat ng tahimik ay walang iniisip. Siyang tunay naman ho yan. Ang yung mga nakakatawa, hindi ho lahat yan ay masaya. Hindi ho lahat ng nakikita nyong tumatawa ay masaya. Yung iba nagkukubli lamang po sa lungkot na kanila pong dinadala at yung pighati na kanila pong pinapasan na kanila pong nararanasan. Yan po ay napapalitan po ng tawa pansamantala. At yung hindi po lahat ng tahimik ay wala pong iniisip. Yung iba po, napakalalim po ng iniisip. Kaya intindihin po natin din sila. Tayo din po ay, kumbaga, umunawa. Bigyang, po natin sila, bigyan po natin ng pangunawa. Ito lang, batiin ko lamang bago ho tayo magpaalam sa mga suki ho nating taga-subaybay. Good morning po. Totoo ito? Okay. Sige. Maraming salamat nga pala. Yan sila Kuyang Nelson Malinaw, Ate Susan Jeronimo, maraming salamat din. Mike Montero, Lou Roasol, Jaylon, Tristan Gulay, si Hideyoshi Hasigawa at si Albert Hernandez. Marami pong salamat sa inyong pong pagtutok. Muli po, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na
ang Arangkada Balita. Makakasama po ninyo si Jelly Mendez. Maraming salamat nga pala sa ating mga nakasama sa News Center. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, arangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw